Eto ha, makinig kayo na mabuti. Ha? Makinig kayo mabuti. Si Mayor Baste, tinanggalan ng security ng pulis. Ha? Tinanggal. Confirm yan. Galing mismo yan. Doon. Ha? Si Pangulong Duterte, tinanggalan din. Alam ko yan. Sure yan. Lahat po ng mga Duterte supporter na merong security po ay tinanggalan nila. Tapos diyan nagmi-meeting sa Davao. Tapos merong checkpoint. Tapos ito ang nilagay mo. Wala akong sinasabi ha. Wala akong sinasabing may gagawin siya. Pero siyempre, hindi mo maaalis yung takot. Diba? Hindi mo maaalis. Feeling ko nga pananakot to eh. Para yung mga pupunta doon na Duterte supporter na alam naman natin may mga banta sa buhay. Diba? Tapos magkakaroon ng ganyan. Naku, hindi ko talaga maintindihan. Ito hindi ko maintindihan bakit kayo praning na praning sa mga supporter ng Duterte. Praning na praning kayo kay Duterte. Napaulit-ulit naman niya sinabi. Ito, paulit-ulit niya sinabi, and we support that. As Banateros, we support that. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Pansinin niyo sa lahat ng mga vlogger, kaming mga Banateros lang ang nagsasabing, oo, ayaw din namin mag-resign si Marcos. Sa lahat ng mga vloggers, karamihan, di ba, gusto na pag-resignin si Marcos. Bakit to? Kasi kami, we follow our leader. Ang pinuno ng aming revolusyon na si Pangulong Duterte, sinusundan namin. Sabi ni Pangulong Duterte, wala ka namang dapat ikatakot dahil walang planong pagpapabagsak sa iyo. Ganyan kami. Masunurin kami kay Pangulong Duterte. Pero bakit tayo ang pinag-iinitan? Kasi nga, pag bumira kami, pag bumanat kami, sagad sa buto, talagang umiiyak. Hindi, umiiyak talaga itong mga politiko na ito. Diba? Kasalanan ninyo eh. Masama, mga demonyo kayo eh. Sama na mga ugali ninyo eh. Anong gusto nyong gawin? Purihin namin kayo? O tatahimik na lang kami tulad ng ibang mga vlogger ninyo? O na DDS? Hindi kami tatahimik. Kala ninyo? Pero alam nyo, mainit talaga, mainit Kasi panoorin nyo ito, mainit talaga. Pati si Mayor Baste Duterte, mainit na. Bakit to? Sa panggagago at pangwawalangya ng Davao, mainit na ang ulo ng ating susunod na senador na si Mayor Baste Duterte. Pakinggan. Ilang beses nagpalit ng hepe ang Davao City Police sa loob lang ng isang araw. Tingin tuloy ng ilan, baka pinupolitika na yan. May paglilinaw ang PNP. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. 3 hepe sa loob ng isang araw. Ganyan na nangyari sa Davao City Police Office kahapon matapos magkakasunod na palitan ang hepe nito at ilang station commanders ng lungsod. Mag-aalas 8 ng umaga kahapon nang umupo si Police Colonel Lito Patay bilang hepe ng Davao City Police. Matapos ng 4 na oras, nakatanggap daw ng tawag si Patay na papalitan siya ni Police Colonel Sherwin Butil. Pagdating ng hapon, pinalitan din si Butil at itinalaga bilang hepe si Police Colonel Hansel Marantan. Naging hepe ng Criminal Investigation and Detection Group ng NCRC Marantan na nakulong noon dahil sa 2013 at Timoran Massacre kung saan 13 ang namatay, kabilang ang isang umano'y wetting operator. Kontakin mo. Ang ayos-ayos ng Davao, biglang ito ang ilalagay mo. Ito na-convict po ito Ito po ay nakulong. This is a serious matter. Bakit siya ang nilagay dyan? At bakit papalit-palit? May balita nga ako eh. Balita ko lang naman to, hindi ako sure. Alam mo naman, meron tayong mga kontak-kontak dyan sa Davao. Mga maliliit na tao lang naman yung mga kontak natin dyan sa Davao. May balita ako kasi may inuutos daw.
ayaw sumunod ng mga itinalagang chief of police sa Davao. Pagka utos, hindi daw sinusunod. Kasi siyempre, medyo, alam mo naman, yung mga kapulisan natin, matatalino din yan eh. Hindi porket inutos ng nasa taas, lalo na yung mga bata. Bakit kanyo? Kasi yung mga nasa taas, magre-retire na ho yan. Di ba? Pag-retire niyan, wala na. Wala na sila sa serbisyo, ligtas na sila sa pananagutan. Pero yung mga nasa baba, alam nila na pagka sila'y hindi sumunod sa tamang legal na utos, mapapahamak sila, matagal pa ho sila sa kapulisan eh. Kaya usually yung mga bata-bata medyo nag-iisip-isip pa yan, di ba? Medyo hindi pa ho yan hindi pa ho yan tainted, ika nga. So, ang balita ko lang naman, di umano. Yung mga nakaraang chief of police, kaya natatanggal dyan kasi may mga pinagagawang hindi tama. Di umano. Kaya tinatanggal. At pinapalitan agad-agad. Basta hindi, nako. Grabe ho. Yung talagang huling nilagay, ay eto pang isanto. Na meron nga namang di umanong, actually hindi umano eh. Talagang nakulong po siya. In-announce na po yan sa TV. Mainstream, may papakita po ako sa inyo. Talagang nakulong po sila. At alam mo kung ano ang dahilan. Tuloy natin muna to. Nakapagpiyansa rin noong 2017 sa Marantan. Ayon naman sa Philippine National Police, normal na proseso ang pagpapalit-palit ng hepe sa kapulisan. Grabing panluloko to, no? Normal lang ang palit-palit. Normal naman talaga. Kung siguro aabutin na more than months, usually months, years, bago mapalit-palitan. Pero yung sa isang araw, 2 beses na palitan. Actually, hindi pala 2 beses, 3 kasi. Yung una, tinanggal, pinalitan nito isa. So, pangalawa, tinanggal uli, pinalitan nitong isa. Tapos, tinanggal uli, pinalitan na ito ng huli. So, hindi na ho normal yan. Ito namang ating kapulisan, niloloko nyo naman kami. Hindi, ito seryoso ito. This is a serious matter. Alam mo naalala ko? Kayo mga kapulisan, naalala ko? Pabianber. Sige lang. May araw din ng balik sa inyo yan. Hindi man tao ang magbabalik sa inyo. Hindi man mga politiko ang magbabalik sa inyo ng consequence ng inyong pinaggagawa. Pero may balik yan. Hindi ho natutulog ang Diyos. Maniwala ho kayo sa ginagawa nyo yan. Akala nyo nakakaloko kayo. Nakala ninyo talaga ay kayo ay maayos. Akala nyo talaga ay napapaniwala nyo yung mga tao. Sinong tarantadong maniniwala? Sinong gagong maniniwala? Sinong bobong maniniwala na ito'y normal? Wag naman po tayong maglokohan. Nananarantado naman po kayo. Sagad-sagara naman po yan. Sagad-sagara na normal, tatlong palitan sa isang araw. Wala nga yung 24 oras eh. 12 oras lang nga siguro eh. Hindi ba? Huwag nyo naman nung lokohin ng taong bayan. Alam nyo, ganito eh. Sinaktan nyo na nga, sinugatan nyo na nga, nilagyan nyo pa ng asin. Para talagang idikdik yung pang-aabuso nyo sa amin. Kasi yung ganito, halatang halata eh, na binababoy ninyo ang Davao. Ang pagkalalagay po kay Colonel Patay is just a temporary thing po on an OIC at concurrent po siya as chief operations po. So kahapon po, napagdesisyon po ng PNP leadership po ng Pro 11 na ilagay po ang isang tao, na particularly in the person of Colonel Marantan, na maging acting director. Tapos, yung ilalagay mo, yung controversial na tao, di ba pinangalanan nga pa yan ni Bantag?
na di umano, sabi ni Bantag, hindi ko po sinabi, na meron daw plano na sa kanya. Actually, kahit na hindi natin i-consider yung sinabi ni Bantag, and yet we have to consider that, and yet, kung hindi man natin siya consider, may track record na siya. Di ba? May track record na siya. So ano pa ang sasabihin ninyo? Isang maayos na lungsod, second to Singapore for being safe. Diba? Second to Singapore for being safe. Ang ilalagay ninyong pulis na mamumuno ay isang na-convict na nakulong na. Ha? Nakulong na po. Ilalagay nyo doon. Mamaya papakita ko sa inyo. Baka akala ninyo nambobola ako eh. Papakita ko po sa inyo yan. Ha? Pero sinabi na dito eh. Ito po, in a permanent capacity po. May pribilehiyo naman ng isang alkalde na pumili ng Chief of Police mula sa shortlist na ibibigay sa kanya ng PNP. Gayunman, may mga pagkakataon daw talaga na ang regional director na mismo ang nagtatalaga depende sa sitwasyon. To insulate po yung PNP sa mga ganitong mga political exercises po in terms of choosing po ay pinipili po ng PNP, and this is not only limited po sa Davao. Marami po tayong mga rehiyon na pinibigyan po natin ng especially under the leadership po ng ating current Chief PNP. Kamakailan, kinwestiyon ni Davao City Mayor Basa Duterte ang pag-relieve sa lahat ng station commanders sa 19 na police station sa lungsod noong Lunes. Hindi raw ito makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Davao City. Kung tingin daw nila na hindi epektibo ang mga tauhan ng Davao City Police. Bakit daw laging kinikilala ang mga pulis ng Davao City bilang top-performing police office sa rehiyon? Ipinunto rin ni Mayor Baste ang datos sa Safety Index kung saan pangatlo na bang lungsod sa safest city sa Southeast Asia kasunod ng Singapore. Pero meron daw extraordinary at unwarranted na pagbabago sa PNP na sa tingin ng alkalde ay politically motivated. Gate naman ng PNP, hindi dapat haluan ng politika ang balasahan sa hanay ng pulisya sa Davao. This is not really limited sa Davao City. Medyo siguro because of some of political issues na nahahaluan po ng kulay po ito. But we want to assure everyone na this is far... Madam, sinong niloko ninyo? Hindi. Ako nagtatanong lang ako, madam ha. Sino sa tingin ninyo niloloko ninyo? Yung mga tangan-tanso. Yung mga bayarang vlogger na tanso. Ha? Yung mga ensimada vlogger. Yun ba ang niloloko ninyo? Diba ho? Kasi sila, mga tanga, mga uto-uto, mga galibol. Pero kami ho, sinong gago, sinong tangang maniniwala na ganun ho ang sitwasyon? Mantakin mo ha. In a span of 12 hours, 3 beses nagpalit. Anong katarantaduhan yun? Kasasabihin ninyo, normal? Normal? Ano, sino maniniwala sa inyo? Sa normal nyo, ha? Ano? I mean, eto, madam, kung meron ka mang siguro lunsod na magulo, dito talagang walang kapayapaan, normal pa siguro doon magpapalit-palit. Diba? Let's give the benefit of the doubt na kayo ay totoong for the better. Pero hindi ang lunsod ng Davao. Ang tinutino ng mga taga Davao eh. Number 1 niya sa Pilipinas na maayos, tas yan pa talaga yung gaganyan ninyo. Alam nyo, madam, maniniwala lang sa inyo? Yung mga bangag. Hindi, totoo lang yung mga lutang, yung mga nakahit-hit, yun lang ang maniniwala sa inyo. Pero yung mga matitinong tao, hindi yung maniniwala sa inyo. Di ba? Sa dami-dami ng papalitan nyo ng paulit-ulit, yan pa. Ika nga, meron tayong kasabihan, di ba? Sa English, pero tatagalogin ko na lang. Ha? Pag ang isang bagay ay nagfa-function ng maayos, hindi mo kailangan baguhin. Di ba? Kung ito'y nagpa-function ng maganda at hindi naman sira, if it's working, you don't change it. Di ba? Ito,
Hindi lang nagpa-function, maganda pa ang pag-function. So sino ang niloko ninyo dito? Akala nyo ba nakakatuwa yung mga ginagawa ninyo? Akala nyo talaga? Nakakaloko na kayo eh. Kaya nga napuno na ang salop. Kaya nainis na ho ang mga Duterte. Kasi lantaran ho yung pambababoy ninyo sa Davao. Hindi ho yung mga Duterte ang binababoy ninyo. Mga taga Davao ang binababoy ninyo. Far from reality yung nangyayari po na sinasabi nga, dinudugtong po itong mga nangyayari po sa Davao because of the current political issues. Si Vice President Sara Duterte naman, sinabing hindi niya alam ang motibo sa likod ng nangyaring balasahan sa Davao City Police. Nakita man nato ang statement no sa ato ang mayor, nakita nato didto nga gisulti niya na always recognize ang Davao City Oh, Police. nagasulti man, sulti man. Nagasulti. Ano yung nagasulti? Sensya na po, dili pala ako Bisaya, dili ako makasabot. Sino daw isulti? Office as a best police office dinhi sa region. In fact, dili lang na dinhi sa region because during my term, twice nahimong best. Ayun, nagsabi, nagsulti na ang mayor ng Davao. Yun, sinabi na ni mayor. Hindi lang taga Davao, ako din na Vienna, Austria, nagagalit din. Ay. City Police Office in the country. So wala ta kabalo sa motive behind. Wala ko kabalo, dili man ko balo ha. Ibig sabihin hindi ko hindi ko alam. Sa ingon anak pero kita diri sa Davao City we are law abiding citizens. Suportado naman ang Davao City Police kung sino man ang pipiliing mamuno sa kanila. Abay, syempre, alam naman pumalag sila. Alam naman sabi nila, hindi namin suportado yung inilagay nyo. Hindi pinag-initan sila. Naman. Baka sabi nga, sulti man ni Mayor, basti, bakit magpalit? Kung dili naman na magulo. Ng Hanay. Nagbabalita mula sa Eto sa may nagsabi kasi dyan Tapos ang ipapalit ay yung may kaso. Correction, Your Honor. Correction, hindi ho may kaso ang ipinalit. Ang pinalit po ay ayan Marantan, lead cop in 2013 at Timon rob out case. Alam mo kung anong nangyari dyan, Alam mo kung anong nangyari, sa checkpoint. Naku po. Eto makinig kayo na mabuti. Makinig kayo mabuti. Si Mayor Baste, tinanggalan ng security ng pulis. Tinanggal. Confirm yan. Galing mismo yan. Doon. Si Pangulong Duterte, tinanggalan din. Alam ko yan. Sure yan. Lahat po ng mga Duterte supporter na merong security po ay tinanggalan nila. Tapos diyan nagmi-meeting sa Davao. Tapos merong checkpoint. Tapos ito ang nilagay mo. Wala akong sinasabi Wala akong sinasabing may gagawin siya. Pero siyempre, hindi mo maaalis yung takot. Diba? Hindi mo maaalis. Feeling ko nga pananakot to para yung mga pupunta doon na Duterte supporter na alam naman natin may mga banta sa buhay. Diba? Tapos magkakaroon ng ganyan. Naku, ni Lucita Moniz, maraming salamat po. Baka matakot ng pumunta doon. Hindi, walang biro Diba? Hindi yung maganda ito. Nakakagalit. Sino ba ito si Marantan? Tingnan natin GMA ho nagsabi nito, hindi po ako. Wag ko kayo magagalit. Ayan. Kaya lang, hindi ko mabasa, malabo. Pambira, oo. Sandali. Mababasa din natin yan. Hanapin natin muna dito.
Wait lang. Ha? Wait lang. Wait lang, ha? Wait. Yan. Wait lang. Antay lang. Antay. Ito. Ilalagay ko muna dito sa cellphone ko para mabasa ko. Ayan. Okay, basahin natin, ha? Yan. Sabi dito, Marantan and 12 other policemen were ordered dismissed from service. Dismiss. Ulitin ko. Para sa mga bungal. Ay, mga bingi. Master, salamat, ha. Dismiss from service in April 2014. Ha? Dismiss. Yan si Marantan. Ito, GMA nagsabi niya na. In connection with the alleged Atimonan rob out in January 2013, he was ordered reinstated in 2017 after the affiliated Board of National Police, NAPOLCOM. Marantan and the 12 other police officers were found, guilty of serious irregularity in the performance of duty according to March 5, 2014 decision signed by then PNP Chief Director General Purisima. Halinaw. Hindi ito inimbento, hindi ito fake news. Siya po at kasamahan niyang 12 pulis were found guilty. Ang desisyon na yan ay noong March 5, 2014. Di ba? Sabi dito, 12 people including environmentalist June Lontok were killed in what the respondents claim was a legitimate shootout against criminal elements, but was later ruled by NBI as a rob out. So, merong nangyaring checkpoint, tapos sabi na lehitimo daw na barilan na naganap. Dahil pumalag, ganyan. Pero ang sabi ng NBI, it was a rob out. Binura. Marantan was wounded in the incident. In 2023, Marantan as head of the PNP's CIDG, grabe, naging head pa. And the National Capital Region was instrumental in the enforcement of search warrant on the home and land property of fugitive. Siya pa pala ang pinuno. Ng pag-inspect ng bahay ni Tebes, the alleged mastermind. Double whammy yun. Bakit kanyo? Double whammy yun. Bakit kanyo? Kasi, naging guilty na nga siya diyan sa kaso niya. Diyan sa March yan 2014. March 5, 2014. Guilty po ito, ha? Hindi po ito iniimbestigahan pa. Guilty po according to the news ng GMA. Guilty po ang sabi ng PNP at ang sinabi rin ng NBI, it was a rob out. Tapos, siya pa ang namuno noon sa palpak na search sa bahay ni Congressman Tebes na kung saan napawalang sala yung nakuhang di umanong mga baril daw. Palpak na nga, yan pa nilagay, dati pa nga natanggal, ibig sabihin, hindi malinis ang record nito. And this is not just a haka-haka ni Gadon, hindi ho ito. Hindi ho ito, ito po ay talagang may record. Tapos, sasabihin ninyo na ilagay siya sa Davao? Oh my golly, what the fuck? Diba? Naku, maniwala ko kayo sa akin. Delicates ho yan.
Paano pag may checkpoint dyan sa Davao? Walang security si Baste. Mga tao na lang niya siguro, mga tauhan niya sa opisina o mga personal na mga hinire niya. Pero syempre, hindi mga pulis yan kasi tinanggalan siya ng security. What a coincidence. Tell me now, it's this normal? Huh? Gago! Hindi. Yung spokesperson ng yung kapatid ko dyan, yung may pareho kami nunal, ha? Normal po ba na maglagay ng ganitong klasing, normal po ba na tinanggalan si Mayor Baste na anak ng dating presidente? Ni kahit si Pangulong Duterte tinanggalan ng PSPG na nakatira sa Davao silang pareho. Tapos, ang inilagay nyo may atraso, may record pagdating sa checkpoint. Alam mo, ako suwestiyon ko sa iyo, Mayor Baste. Dapat every checkpoint, meron na kagad na nagbibideo. Live. Hindi po, wag nyo hong i-record kasi kung i-record, pag may mangyari sa inyo, pwedeng kunin yung cellphone. Iba ho yung naka-live na. Pag may checkpoint, i-live nyo po. Boss Dada, pakisabi kay Mayor Baste. Dapat pag may checkpoint, naka-live siya. Para talagang malamang kagad ng taong bayan kung merong gawin sa kanya. CCTV, mahirap din yung CCTV. Hindi naman naka-stream yan eh. Paano kung may nangyari tapos dinukot yung CCTV? Alam mo naman ngayon, dinaig pa ang martial law ngayon eh. Hindi, martial law na po talaga ngayon, sa totoo lang. Tahimik lang, di ba? Tahimik lang. Pero wala eh, wala talaga eh. Nagagagawa na po tayo eh. Medyo lantarang lokohan na ho ito. Mga kababayan, hindi na ho ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, alam nyo na pag may mga nangyari sa mga supporter ng Duterte dahil tinanggalan ng mga security at maging ho itong si Pangulong Duterte, alam nyo na ho. At saka si Baste. Di ba? Alam nyo, malupit talaga kayo. Ako, naniniwala ako. Binulag na talaga kayo ng mga damo nyo. Hindi, totoo ha. Ako naniniwala ako talaga. Baka nga naposes na kayo eh. Hindi kasi wala na ho kayo nakikitang ang talagang ginagawa na lang ninyo panggigipit sa kapwa. Diba? Si Pangulong Duterte, 6 na taon na binabatikos yan. Hindi naman niya ginanyan. Wala siyang ginanyan. Wala ka maririnig na ganyan. Pero kayong ngayon nakaupo dyan, grabing panggigipit ang ginagawa ninyo. Grabing panggagago na ang ginagawa ninyo sa taong bayan. Akala ninyo forever kayong nandyan. Akala ninyo forever kayong mauupo dyan. Alam nyo, darating ang panahon, lahat ng ginagawa ninyong kasamaan ay babalik sa inyo. Ayoko na lang magsalita, pero di ba? Ayoko na lang magsalita, pero sige lang, gawin nyo lang. Nang mapahamak lalo ang inyong kalalagayan ngayon. Hindi, kaya nga alam mo ako, naiinis nga ako pagka binabatikos yung sinasabi nila, tayo na, bayaran kayo ba mga banateros, bla bla bla. Tapos ang mga bumabanat pa ha. Dito ka mapipikon eh. Hindi naman ako napipikon pala. Dito ka lang maiinis. Ang bumabanat pa, yung wala sa Pilipinas. Ang kapal din na mukha no? Yun pa yung talagang magsasabing, kami pa pala ang bayaran. Hindi po kami, nag-iingat lang kami sa aming mga buhay porket wala kayo sa Pilipinas. Porket protektado kayo ni Uncle Sam. Ang lalakas ng loob ninyong bumatikos na kesyo kami pa. Kami nga kahit ganito, wala nang, alam mo, usap-usapan na nga lang namin sa SMN na yan. Baka one day, biglang lusubi na lang yung SMN na. Diba? Kasi sa totoo lang, sino ba naghahatid ng balita na ito? Walang iba kung hindi SMNI at yung mga vloggers
na pinipilit ninyong gawa ng kwento. Di ba? Ginagawa nyo ng kwento eh. Yung mga nakadikit na vlogger sa SME na hindi lang po kaming mga banateros. Lagi nyo ang ginagawa ng kwento. Di ba? Alam ko, galit na galit. Meron isa diyang galit na sekretary. Hindi ko na lang papangalanan. Maybe in the proper time. Maybe. Mary Grace Ramos, salamat po. Meron akong kilalang sekretary ng galit na galit sa mga banateros eh. Sa totoo lang, alam ko yun. Hindi ko na babanggitin. Actually, dalawa sila eh. Ngayon, isa na lang. Yung isa, mapayapa na ang kanyang buhay na hindi na siya masyadong ano. Pero ngayon, yung isang sekretary galit na galit eh. Kasi pinupunan namin yung pagiging bida-bida niya. Kaya galit na galit. Di ba? Gawin nyo kasing ano eh. Yung tama lang ang gawin nyo. Ewan ko ba kung... hindi ko talaga maintindihan. Ito hindi ko maintindihan bakit kayo praning na praning sa mga supporter ng Duterte. Praning na praning kayo kay Duterte. Napaulit-ulit naman niya sinabi. Ito, paulit-ulit niya sinabi, and we support that. As banateros, we support that. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Pansinin nyo sa lahat ng mga vlogger, kaming mga banateros lang ang nagsasabing, oo, ayaw din namin mag-resign si Marcos. Sa lahat ng mga vloggers, karamihan, di ba, gusto na pag-resignin si Marcos. Bakit to? Kasi kami, we follow our leader. Ang pinuno ng aming revolusyon na si Pangulong Duterte, sinusundan namin. Sabi ni Pangulong Duterte, wala ka namang dapat ikatakot dahil walang planong pagpapabagsak sa'yo. Ganyan kami. Masunurin kami kay Pangulong Duterte. Pero bakit tayo ang pinag-iinitan? Kasi nga, pag bumira kami, pag bumanat kami, sagad sa buto, talagang umiiyak. Hindi, umiiyak talaga itong mga politiko na ito. Diba? Kasalanan ninyo eh. Masama, mga demonyo kayo eh. Sama na mga ugali ninyo eh. Anong gusto nyong gawin? Purihin namin kayo? O tatahimik na lang kami tulad ng ibang mga vlogger ninyo? O na DDS? Hindi kami tatahimik. Kala ninyo? Porket na nakuha nyo ibang Duterte supporter, kami tatahimik. Fuck you ka. Wala akong binabanggit na pangalan, linawin ko. Wala akong binabanggit na pangalan. Basta, antayin ninyo. Antayin ninyo yung tamang panahon, ha? Easy lang. Malapit na. Lapit na birthday ko. Lapit na. Panoorin nyo to. Sa unang pagkakataon, walang hindi sound sa akin. dadalo Bakit si kaya? Vice President Sara Ay, Duterte nako, wait sa lang. SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabay sabing itinatalaga niya ang sarili na designated survivor. Sa Amerika, yan po ang nagiging pangulo pag may nangyari sa pangulo at iba pang opisyal sa isang pagtitipon. Pero may ganyan nga ba sa Pilipinas? Nakatutok si Mariz Umali. Sa taunang State of the Nation address ng Pangulo, kasama sa mga dumadalo ang Vice Presidente, kinumpirma ng Kamara na imbitado sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22 si Vice President Sara Duterte. Pero nang aming tanungin kung pupunta siya, Grabe yung hinga nyo yun, ha? It speaks so much. Hinga pa lang, alam mo na eh. Nakita niyo yung paghinga niya? Ha? Doon pa lang, alam mo na kagad yung laman ng kanyang saloobin. Yung paghinga pa lang niya. No. No, I will not attend the SONA. Ang tagal niyang pinag-isipan yun. Talagang sinigurado niya, sasabihin ko na ba? Na malapit na. Sasabihin ko na ba na malapit na o hindi pa? Ha? Sige, tuloy. I am appointing myself as the designated survivor. sa konsepto ng designated survivor gaya ng sa Amerika, pinaliliban sa isang pagtitipong dadaluhan ng Pangulo at iba pang opisyal na kasama sa line of succession ng Presidente para sakaling magkaroon ng pag-atake na ikamamatay ng mga naroroon ay maaari siya magsilbing pansamantalang Pangulo. Pero dito sa Pilipinas, walang ganito. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, walang probisyon sa konstitusyon na nagsasaad ng designated survivor. Minsan ang nagpanukala ng Designated Survivor Bill noong 2019 si dating Senador Panfilo Lacson. Pero wala man sa batas. Grabe yun, sinabi ng isa sa mga Grabe yung title ni Jojo de Guzman.
Yung mga, yun, sabi ni Diyos, bobombahin. Si Jojo de Guzman talagang hilig sa bomba. Bobombahin ng kamera. Grabe yung title niya, no? Di ba? Pero grabe to eh. Grabe tong bitaw ni Bibi Sara, designated survivor. Alam mo, may balita nga ako eh. Gusto nyo malaman yung balita ko? Meron nga ako narinig eh. Hindi ko na lang sasabihin. Siyempre, marami pa rin tayong ano dyan eh. Basta, hindi ko na lang babanggitin. Kasi marami naman tayo naging kaibigan sa OP. Yung mga basta yung mga tao-tao dyan na nakakapasok ng at saka nandun sa mga pagtitipon na akala nung iba, hindi ito mga opisyal, mga ano to. Alam mo, may nadinig nga ako eh. May nagwawala daw eh. Meron daw, hindi nila niya inelaborate pero nagbawala na naman daw si sabi ko, ay sus, kilala ko na yan. Wag mo nang sabihin, baka marinig pa, pinakikinggan tayo sa Viber ba. Sabi, meron daw talagang umikot ang tumbong eh. Oh, meron daw talaga, may nagalit daw talaga kasi anong designated survivor? So, ibig sabihin, ganito ang gagawin mo? Ganon? May matindi daw talaga yung naganap. At saka grabe daw. Talagang nagpatawag daw talaga ng ewan ko kung ito, hindi ko matawag kung ito ba'y meeting na talaga pinadouble check daw. Pinadouble check daw yung security ng buong Congress, ng buong House, sabi. Oo, ganun daw talaga. Sabi ko, alam nyo, wala na talaga kayo sa hulog, Hindi kasi, ganyan na mga praning eh. Hindi, ito, walang biro ito Ganyan na mga praning. Ako kasi nagkaroon akong kaibigan na Hindi ko na lang sasabihin, pero nagkaroon akong kaibigan, wala na, nakakulong na yun eh. Nagkaroon ako ng kaibigan na, na praning. Alam mo na ibig sabihin ko ng praning. Yung TH. Alam mo yung TH? Alam mo yung TH? Ha? Yung tamang hinala. Meron na ba kayo naging kaibigang praning? Meron kayo naging kaibigan? Yung talagang yung may TH na? Yung tamang hinala? Meron kayo narinig na gano'n? May kaibigan kayo? Lahat na lang na sabihin mo, may tamang hinala sila. Lagi na lang, ako ba yung pinapatunguhan mo? Ako ba yung parang gano'n?